Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang reaksyon ng mga PMA graduates, mga kernels na nakapanood sa Pulburon video. Okay, so bago ako magpunta niyan sa detalye, gusto ko munang i-advertise ang manifesto of support, manifesto ng taong bayan, withdrawal of support. Wala na itong si Kuting at ang kilalanin nating presidente si BP Inday Sara na. So, dumarami na po ang pumipirma niyan, hindi na talaga mapigilan. Ang link ng manifesto ilagay ko sa description box ng video na ito. I-click nyo lang yung link, lalabas na yan yung manifesto. May nakalagay dyan na red colored letters, sign this manifesto. Pindutin nyo, i-type nyo lang yung pangalan nyo at saka email address. Yun na yun, pirma nyo na yun. Tapos may susunod, may lalabas na take the next step. Huwag nyo na pong pindutin yun. Dahil pag pinindot nyo, ang lalabas, ganito, are you willing to chip in 440 pesos para mas madaling maikalat itong manifesto na ito? Disregard na yon. Yan ang advice ni Captain Dado. Okay, so be counted para 2024 President Sara Duterte. Welcome. Okay, so marami na pong nakapanood itong Pulburon video. May isa akong subscriber na nag-comment. Sabi niya, Sir, napanood na namin yan. Napakaklaro ang view in high definition. Yung isa kong source, sabi niya, klaro kayo ang mukha, sir. Marami sila, meaning sila sinakuting. Hindi na talaga mapigilan. Kung kailan lang i-upload sa social media, yun ang hindi ko pa alam. But, ang isang grupo na nakapanood, RPME graduates, kernels na ngayon. Akala ko nung una, isa lang. Ayun pala, ang mga mista niya, pinanood na nilang magmimista. At ito po yung mga messages ng mga magmimista. I-summarize ko na lang, galit na galit, nagngingit-ngit sa galit, may kasamang mura. Yan po ang reaksyon nila. Sinasabi nila, yung second chance ng pamilyang Marcos, sinayang nila. Sabi nitong mga kernels na ito, sinira nila yung chances na totally malinisan na ang pangalang Marcos. Kasi halos karamihan po, men and women in uniform, maka Marcos. Kasi nga yung legacy na na-establish ng Marcos Sr., hindi mo matatanggal sa Armed Forces of the Philippines and even the PNP. So kami, sa AFP-PNP, umaasa kami na itong Marcos Jr., dadalhin niya ng tunay ang apelyido niya at ibabangon ang pangalang Marcos. Ngayon, super dismayado kami, both active and retired, itong ginagawa ng Junior. So, sabi pa nila, sana, sabi nila, hindi na lang nakialam si Senator Amy. Si Senator Amy na lang sana ang tumakbo kasama ni BP Inday Sara, wala sanang problema. So, may pagsisisi kay Senator Amy. Galit sila kay Marcos Jr. dahil yung ganon nga, klaro na naghihit-hit siya. Oh, malala ko tuloy si ex-Senator Nikki Cositing. Lumabas na yung interview niya last year na very clear manner. Sabi ni
Senator Cositing, palaging high on drugs yan. We grew up together. Alam ko, although hindi ako durugista, but alam ko, durugista yan. At marami na rin ibang nagsabi. Ako, dahil probinsyano man ako, wala akong balita sa pag ganyan niya. Kaya lang alam ko, spoiled brat yan. Kaya bago nagka-election last year, nung hindi pa klaro ang mga kandidato, personally, matamlay ako kay BBM. Although napakataas ang respeto ko sa Marcos Sr. at sa First Lady Imelda, BBM, basta ang unang tatak sa isip ko, spoiled brat. Walang magawang maganda. Kaya lang nung ma-interview na siya sa YouTube ni Tony Gonzaga at iba pa magsalita na, doon ako nabudol sa galing niyang magsalita. Hanggang salita lang pala, wala sa sinseridad. Kaya tingnan niyo yung kanyang sona, 2 sona niya na, wala. Kapansin-pansin sa sona niya, hindi niya binabanggit ang kampanya laban sa droga. Kaya yung unang sona niya, nagreklamo si Pastor Kibuloy. Bakit walang binanggit na war on drugs? Bakit walang kontra CPP o terorista? Ano pa yung isang hindi niya nabanggit? Reklamo si Pastor Kibuloy. O itong pangalawang sona, wala ring droga. Ang sinasabi lang niya is bloodless campaign daw. Paano? Nandyan sino ba yung sinasabi ni Marica? Mike Sayurot, yung nahuli ng PIDEA, tapos pinakawalan. Tapos yun pala ang nag-export ng mga pulburon sa Australia. Ay, no wonder. Kaya, balik tayo sa mga premiers. Kung ako, ang nasa active service ngayon, talagang mapapamura din ako sa galit. At hindi ako, pag nasa active service ako, nako, hindi ako titigil hanggat hindi mabigyan na ng hustisya. Kalukuhan yan. Betrayal of public trust. Ikaw ang commander-in-chief. Sinusunod ka ng men and women in uniform, tapos ganyan ang ginagawa. Ay, nako. Talagang unexplainable. Kahit ngayon nga, retired na ako eh. Wala na ako. Parang civilian na rin ako. Mike Enriquez pa, hindi namin kayo tatantanan. Kayong nasa Malacanang. Hanggat hindi lalabas yan, pag-uusapan ito para ano. Akala nyo, mabibili nyo ang lahat ha? Kasi bibilhin daw nila. Ang video na yan, kung sino man ang may hawak, tingnan natin. Kung kaya ba nilang bilhin lahat, hindi naman lahat tungkol sa pera eh. Ang iba dyan, mayroong pagmamahal sa bayan. Mayroong malasakit. Di ba, katatapos lang yung Rizal Day. Maraming Pilipino na namana ang dugo, nananalaytay na dugo kay Jose Rizal na uunahin nila ang bayan bago yung pansarili.